Isang mapagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo naroroon, kayo ay nakikinig sa aming live video. Ito po ay mga Bible-believing Baptist na nangangaral po ng salita ng Diyos. Ang aming po ginagamit ay ang King James Bible. Ito po ay pininiwalaan namin. Ito ay inspired at preserved Word of God. Kasama ko po ang mga men ng Bible Believers Baptist Church International. Ako po si Pastor Raymond Atanasio at kasama ko po si Brother Michael Taadan at si Brother John Sosa at si Brother Carlos Solares. At tatalakayin po namin ang paniniwala po ng mga Kristiyano na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Wala pong halong gawa. At patutunayan po natin yan gamit ang King James Bible lamang. Ano po? At ang tulong ng Banal na Espiritu. Tayo po muna ay manalangin bago tayo magtuloy. Hindi tayo ng gabay sa ating Panginoon. O dakilang Diyos Ama, kami po ay gagawa po ng pangangaral. Ito po nawa ay magamit mo upang marami pong tao ang maligtas pa sa mga huling araw. At gamitin mo po kami ng may katalinuhan. Hiningi po kami ng karunungan, alaman, at gabayan mo po kami sa aming pangangaral na ito. Nawa po ay may maligtas sa ganitong gawain. In Jesus' name we pray. Amen. So, isa po sa mga paninindigan ng pananampalatayang Kristiyano ay nagtitiwala tayo kay Kristo ng lubos na walang halong gawa. So, Brother Michael, maraming mga relihiyon ngayon ang nagtuturo ng ang kaligtasan na pananampalataya lamang ay kulang. At dadalhin nila tayo sa mga bersikulo katulad ng sa James chapter 2 verse 14. At babasahin ko po para inyong marinig. Sabi po dito sa James chapter 2 verse 40, "What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works, can faith save him?" So, kung tayo, kapatid na Michael, na nagtitiwala sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, hindi ba ito ay parang kontra doon sa ating pananampalataya? So, ang isa sa maraming kadahilanan kung bakit nagkaroon at nagkakaroon pa ng maraming relihiyon at kulto sa ating kapanahunan ay ang maling pag-apply o wrong application ng mga bersikulo na totoo naman talaga na meron pong mga verse na malinaw na magsasabi na ang kaligtasan ay meron pong halong gawa. Pero ang malaking katanungan ay kung ang bersikulo, ang mga verse na kanila pong ginagamit, ay applicable o nararapat gamitin sa ating kapanahunan. So, ang Biblia mismo ang magsasabi na ang Diyos sa iba't ibang kapanahunan ay meron pong iba't ibang pakikipag-deal o iba't ibang pakikitungo sa mga tao. Ang tawag po doon, mga kaibigan, ay dispensation. So, sa atin pong channel, welcome po kayo sa ating channel, dito po ipapangaral ng bawat isa po sa amin ang tamang pag-a-apply ng mga bersikulo sa Biblia dahil kung ang sinabi ni Pastor Raymond ay may katotohanan, ang sabi po doon sa James chapter 2 verse number 24, ano ang mapapakinabangan ng iyong pananampalataya kung wala itong gawa? Sabi naman sa verse 14, ito ba ay makakapagligtas? Tama po at tama talaga ang sinasabi po ni Santiago na ang pananampalataya na walang gawa ay hindi po pwedeng makapagligtas. Ang katanungan, sino po ba ang kanya pong sinusulatan? At sa anong kapanahunan applicable ang mga bersikulo na iyon? So mga kaibigan po namin, ngayon pong gabi ay amin pong tatalakayin ang pinaka mahalagang bagay na dapat maunawaan ng isang tao at yan po ay ang kaligtasan sa ating kapanahunan ngayon. Bago ko po sagutin ng mas malinaw ang katanungan na yun, ay papaliwanag po sa atin ng ating kapatid na John kung ano po ang kaligtasan na dapat makamtan ng tao sa ating kapanahunan ngayon. Okay, magandang muli. So, tanungan po na ano pong kaligtasan ang napapakita natin sa salita ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. So, bagamat may mga narinig po tayo na madalas pong ikinakatwiran ng tao ay ang kanyang sinasabing pagiging reliyoso o ang ilan ay nakadepende sa kanilang ginagawa o paggawa ng mabuti. Ang ilan po ay marinig natin ay sila po ay naninindigan sa pagsunod nila sa kautusan. Subalit
ano po ba ang binabanggit ng talatang ito, aking babasahin at ating tatalakayin. No? Ito po ang sinasabi po ng aklat po sa Efeso 2:8 at 9. Sabi ko sa King James Bible, babasahin po sa English. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. In verse 9, not of works, lest any man should boast. So, mga kaibigan po namin, kung ating pong muling babasahin, ang sabi po ng talata, for by grace are ye saved. So, mapapansin po natin, past tense. Sa Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit po? At ito hindi sa ating sarili. It is the gift of God. So, makita po natin mga kaibigan, binabanggit, it is the gift. Pag sinabi pong gift, wala kang bagay na paghihirapan doon. Yun ay tatanggapin. Paano mo natin sasabihin na regalo kung babayaran mo? Pero ito makita natin sinasabi dyan, not of course, lest any man should boast. So mga kaibigan po ating sa panahon po natin ngayon, na ang kaligtasan po ay ating minahalitulad sa kung paano ikaw po ay tumatanggap lang ng regalo. Wala ka pong effort doon. Bagamat mayroon pong tao na naghanda para magpag-ipunan ng isang regalo at ibibigay lamang sa isang tao, subalit kaibigan dito makita natin na ang regalo po, ang kaligtasan po ibiyaya sa pamagitan ng pananampalataya, hindi po ito sa ating sarili. Upang hindi po tayo magkaroon ng kadahilanan na hindi po tayo magmayabang. Kasi kung isasabihin po natin, ma-earn mo ang kaligtasan dahil sa ginagawa po natin, hindi na po natin maiko-consider na gift ang kaligtasan kung ikaw ay mayroon kang sarili mong dahilan at pagpapaguran pa ito. Tama po ba kapatid, Brother Michael? So malinaw po, tama po yun. Na ang kaligtasan na maaaring makamtan ng tao sa ating kapanahon, ng panahon Kristiyano, mga kaibigan, ay sa pamamagitan po ng biyaya. At malinaw na ay maliwanag po sa atin ng ating kapatid na kapag sinabing biyaya, ito po ay libreng regalo. Hindi mo maituturing na regalo ang isang bagay kapag ito ay pinaghirapan o binayaran mo. Sabi nga dun not of works, lest any man should boast. At daragdagan pa po ng paliwanag ng ating kapatid na Carlo na ang kaligtasan sa ating kapanahonan ngayon ay hindi po sa pamamagitan po ng gawa. At ano po ang maaari mong idagdag sa ganong explanation, kapatid? Okay. So, binabasa laging Ephesians 2:8, but I would like to read yung buong chapter ng Ephesians chapter 2. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. And we were by nature the children of wrath. We're by nature the children of wrath, even as other. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God. The Bible said children of wrath refers to people subjected to divine punishment. And verse 3, we're by nature the children of wrath. It means yung buong chapter na ito describe yung nature ng tao from the beginning, na sinusunod natin yung last. We don't know what is Holy Spirit because we are quickened. It means we are dead in sins from the beginning. That's why people cannot be saved through works without the help of God. It is grace. That's why he said that he can shew us his exceeding riches of his grace. And ito po yung pinapatungkulan ng buong chapter na to, na ordained tayo mismo sa works and to good works. Hindi po yung good works na workmanship refers not to our original or physical birth, but to our spiritual birth. But we were spiritually in the
in good sense is due to God, not ourselves, created in Christ Jesus unto good works, means having been morally recreated by Christ Jesus for good works. So, ang bagay na to, nang tayo ay naligtas, it is spiritual birth. Yung body natin mismo cannot inherit the kingdom of God because flesh and blood cannot inherit. That's why, ang gusto ko pong ipakita sa inyo, sa verse na ito, by the help of Holy Spirit, na maintindihan ninyo, kung unawain nyo lang buong chapter, na pinapakita dito na lahat tayo mismo, sumusunod mismo sa flesh natin, wala tayong alam sa Diyos, hanggat hindi tayo tulungan ng Panginoon, at yung grace niya mismo ay hindi mag-abound. Kaya sabi ng verse 8, for by grace are ye saved through faith, and not of yourself. It is the gift of God. Regalo siya ng Diyos. Wala kang magagawa kundi tanggapin na ikaw ay morally dead, you are sinner by nature, and only by Christ Jesus, you will be saved by His grace. Yun lamang po at gusto kong share po. Maraming salamat po sa karagdagang paliwanag sa Ephesians chapter 2. At binasa ng malinaw ng ating kapatid ang buong context. Kasi sabi ng iba, tumatalong kasi kayo, kaya hindi nyo makuha yung tamang paliwanag. Ngayon, binasa po ng ating kapatid ang buong konteksto. Mamaya po ipapaliwanag po ng ating pastor, Pastor Raymond, ang malinaw na proseso, papaano po nakakamtan, papaano nakakamit ng isang tao ang kaligtasan. Kung ito ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, ano naman ang hakbang o dapat gawin ng isang tao, papaano niya makamtan ang kaligtasan. Mamaya po ipapaliwanag po ng ating pastor. Ngunit katulad po ng sinabi ko kanina, papaliwanag ko po kung bakit nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon at maraming mga relihiyon, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo, mga kapatid, na nagtuturo na ang kaligtasan ay kinakailangang meron pong halong gawa. Ibibigay ko po sa inyo mga bersikulo na nagiging proof text, yan po ang ibig kong sabihin, nagiging malinaw na batayan ng mga kultong ito na ang kaligtasan daw ay may kinalaman o kinakailangan ng gawa. Una, ayon po sa Matthew chapter 16 Matthew chapter 19 verse number 16. Papaliwanag ko na lang para mabilis po tayo. Naglalakad ang ating Panginoong Yesus at meron pong sumalubong sa kanya na isang binata. Alam niyo po, basahin niyo po ng malinaw ang mga bersikulo na iyon. Ang sinabi ng binata, Panginoon, Master, ano ang mabuting bagay na aking gagawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Malinaw po ang tanong, hindi po ako yung nagtanong, hindi po kami, hindi po sa iyo. Mismong ang binata na nai-record sa Biblia ang nagsabi, ano ang mabuting bagay ang aking gagawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Contextually speaking, ito po ay mayroong kaugnayan sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang kasagutan ng ating Panginoong Hesus? Baybayin niyo po ang Matthew chapter 19, verse 16 and 17. Sabi sa verse number 17, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang mabuti, kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi sa verse number 17, malinaw po, gawin mo ang mga kautusan. So malinaw sa bersikulo na ito, na hindi sinabi ng Panginoon sa biyaya, ikaw ay maliligtas. Malinaw sa verse na yun, kaibigan, na ang responde ng ating Panginoong Yesus ay, gawin mo ang mga kautusan. Ano pong ibig sabihin? Kagaya po ng aking pinaliwanag kanina, ang Diyos sa iba't ibang kapanahunan ay nakikitungo o nakikipag-deal sa mga tao sa iba't ibang kapanahunan. Meron pong kaligtasan na kinakailangang gumawa. At merong kaligtasan na hindi mo kinakailangan gumawa dahil may gumawa na. Sa panahon ng ating Panginoong Yesus, since hindi pa siya namamatay, very clear ang Bible, they are under the Old Testament. At kapag sinabing ikaw ay under the Old Testament, ikaw ay obligado. Obligado ka na gawin ang mga kautusan. Ano pong verse na malinaw na merong maliligtas pag ikaw ay gumawa ng batas? Buksan natin ang ating mga Biblia kung ang turo ng Panginoong Hesus ay merong halong gawa. Ano po ang mga proof text na magpapatunay na may naliligtas sa pagsunod, mga kapatid? Buksan natin sa Romans chapter 2. Sa verse number 16. Ang sabi ko sa verse number 13, verse number 13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Malinaw po mga kapatid, mga kaibigan po namin, na hindi po ang mga tagapakinig ang mapapawalang sala, kundi ang mga gumagawa ng batas sa makatuwid. Meron pong napapawalang sala sa pagsunod sa batas, mga kapatid. Ang tanong, kailan?
nung hindi pa namamatay ang Panginoong Hesukristo, ang tao ay maliligtas sa pagsunod ng batas. Alam niyo po, nakuha po ni Eli Soriano yan. Alam niyo po ang nakuha niya? Sabi ng tagapagturo ng Pilipinas, ang dating daan na si Eli Soriano, nonsense ba ang Diyos? Bakit ang Diyos mag-uutos kung hindi naman pala kayang sundin ng tao? Nakuha niya yung sense. Tama nga naman. Hindi po nonsense ang Diyos. Kung bakit ipinag-uutos ng Diyos ang batas, dahil yun ang requirement para ang tao ay maligtas. Sa panahon naman ng biyaya, tulad po ng ipiniliwanag ng ating kapatid na si Carlo, piniliwanag niya kapatid, na ang konteksto ng Ephesians chapter 2, kapatid, ang mga tao doon ligtas na. Dahil nung binasa niya yung verse number 1, chapter 2, verse number, and ye hath he quickened. Kayo ay kanyang binuhay. Yung salitang quickened ay nasa past tense form. Pagdating naman po sa verse 3, ye are sometimes darkened. Past tense pa rin po. Pagdating sa verse number 4, ye are children of disobedience. Pagdating sa verse 6, ye are saved. Pagdating sa verse number 8, ye are saved. Past tense. Ang kinakausap po sa Ephesians chapter number 2 ay mga taong ligtas, mga kapatid. Ligtas na po sila at hindi nila kinakailangang gumawa. Ang sabi kasi ni Brother Eli Soriano, pinuputol nyo. Hindi nyo sinasama yung verse 10. Sabi sa verse 10, and ye are Christ's workmanship. Ano po ba ibig sabihin ng workmanship? Ang workmanship, kapatid, hindi po yun action word. Yun po ay noun. At sa mababaw na salin, yun po ay masterpiece. Ibig sabihin, tayo po ang pinakamagandang ginawa ng Panginoon kung tayo po ay naligtas. Ngayon naman po mga kaibigan, ipapaliwanag po sa atin ng ating pastor kung ano ang tamang proseso. Step by step, kung paano makakamtan ng isang tao ang kaligtasan sa ating kapanahonan ngayon. Salamat, Brother Michael, at sa mga kasama natin. Mananampalataya ng Panginoon sa Kristo, mga Bible believer. At bago po yung madali po ang kaligtasan. Pero sino po ba ang Panginoon sa Kristo? Ano po ba ang kanyang misyon dito sa lupa? No? At makikita po natin sa Matthew chapter 5, verse 17, ang sabi po mula sa bibig ng Panginoon sa Kristo, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. So, ibig sabihin dito, mga minamahal, hindi po pinawawalang bisa ng Panginoon Kristo ang pagsunod sa batas. Amen. As a matter of fact, mga minamahal naming tagapakinig, ang pinunta niya dito ay para sundin ang batas. At kapag nasunod na iyon ng Panginoon Kristo, ito ay magiging regalo sa atin. Kaya hindi mo pagtatrabahuhan ng sino man na gustong maligtas dahil ito ay pinagtrabahuhan na ng Panginoon Kristo. Diba? Ang sabi po dyan, hindi niya papawalang bisa ang batas, kundi susundin niya ito. Kasi bakit po? Ang sabi po ng Biblia, for the wages of sin is death. Kaya kinakailangan pagbayaran ng Diyos ang kasalanan natin. No? Kasi walang ibang makapagbabayad nito. At yun po ay ginawa niya willingly. No? Hindi naman siya obligado, pero ginawa niya yun willingly. Ano po? Kasi yung bumaba siya, hindi para i-destroy ang batas, hindi para sundin ang batas. Kasi sabi naman po ng John chapter 1, verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, merong pinagkaiba ang pagsunod sa batas at panahon ni Kristo sa biyaya. No? Nung si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli, iyon, nasunod niya na ang batas. Ano po ang patunay? Diba? Kaya po, biyaya na lamang sa panahon natin. Dahil nasunod niya na ang batas. Amen. Sabi po ng Romans chapter 8, no? Verse 3, sabi po diyan, for what the law could not do, and that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. So dahil po doon sa ginawa ng Panginoon Kristo, sinunod niya ng buong-buo ang batas hanggang sa kamatayan. At dahil po doon, biyaya na lamang sa atin. Biyaya na lamang po sa atin. So maliwanag na tama ang sinusundan ng mga Kristiyano ngayon. Hindi ka maliligtas sa relihiyon, kundi sa pagsampalataya mo kay Kristo. Kasi may mga verses po na nagpapatunay. So ngayon, paano po ngayon, i-reconcile yung mga verse na nagsasabing walang works at yung mga verse na nagsasabing may works. Katulad po ng mga verses sa Romans chapter 4. Mababasa po natin dyan na wala pong halong gawa. Sabi po dyan, sa verse 5, ngunit sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya, na nagpapawalang sala sa hindi makadiyos,
ang kanyang pananampalataya binibilang o ibinilang na katwiran. Maging si David ay inilarawan ang gayon ding bagay magiging pagbalag, no, ng isang tao na hindi ibibilang ng Diyos, na ibinilang ng Diyos na matuwid na walang gawa. So sa English po ito ang sabi po sa King James Bible, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. No? So ito po ay direktang kontra doon sa James chapter 2 verse 14 at 22 at 24 at 26. So ibig sabihin po ba may mali ang Bible? Mali ang Romans chapter 4 verse 5 and 6 at tama ang James chapter 2 14? Ibig sabihin po ba ganun ang pagkaunawa nila ng Biblia? Hindi po, parehas po ito tama. No? Kanya nga lang po sa panahon natin, ito po ay biyaya na lamang kasi lahat po ng gawa ay ginawa na ng Panginoon sa Kristo. Kaya po yung binasa ni Brother John kanina at ni Brother Carlo, pinaliwanag nila, in-expound nila Ephesians chapter 2, 8 to 6, no? 8 to 10. No? Na kung ito ay biyaya, hindi ito gawa. Ito ay regalo. Meron bang regalo? Kailangan mong pagbayaran. Hindi na ito regalo. Diba? Kung kailangan mong pagpadura. No? Maliwanag po, without works. Ang sabi po ng mga talata. No? At meron pong yugto sa buhay ng isang kasaysayan ng tao, no? Sa future, na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa. No? Matapos po, ang Kristiyano ay kunin dito ng Panginoon sa Kristo. So maliwanag po, punta tayo sa Romans chapter 11. Ano po? Kung tutungayan natin sa Romans chapter 11 verse 6, sabi po dyan, and if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more of grace. Otherwise, work is no more work. Sa madaling salita, kaibigan, hindi pwedeng pagsamahin ang works at faith, faith plus works sa isang tao. No? Meron pong works na Jesus Christ, no? At pananampalataya na ibinigay sa atin. No? Ito po ay regalo ng Diyos, di ba? Yung faith ay regalo ng Diyos. No? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So sa madaling sabi, mga minamahal, ang kaligtasan na tama ay manampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. At saan naman po natin mababasa iyon? Nandoon po sa John 1:12. No? Sabi po doon, but as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that what? Believe on His name. So, tama po ang sinabi ni Brother Carlo at Brother John sa kanilang pagpapaliwanag na ito ay regalo ng Diyos. At yan po ang dapat ninyong matutunan na sampalatayan ng Diyos sa Yesu Kristo, hindi po ang relihiyon namin, relihiyon ng dino man, kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya lamang po ang makapagpapatawad ng iyong kasalanan. Brother Michael. Bago po i-wrap up po natin ang ating pong podcast ngayon pong gabi, linawin po natin mga kaibigan na kung bakit pananampalataya at biyaya lamang ang tao maliligtas. Alam niyo po ba na mayroong bersikulo sa Biblia na kapag ang ebanghelyo na ipinapangaral ng isang tao ngayon ay hindi naaayon sa ebanghelyo ni Apostol Pablo, ang ebanghelyo po na tinuturo ni Apostol Pablo ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2 to 4. Yan po ay ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kapag ang ebanghelyo na yan ay iyong dinagdagan, meron pong tinatawag na sumpa. Ang sabi po ng Biblia sa Galatians chapter 1 verse number 8, sapagkat kung kami o ang isang anghel man mula sa langit ay magturo ng ebanghelyo sa inyo na hindi naman namin itinuro, siya ay hayaang masumpa. Verse number 9. As we said before, and say now again, if any man preach any other gospel unto you than ye have received, let him be accursed. Merong sumpa, mga minamahal po naming mga kaibigan, na ang kaligtasan na iyong tatanggapin ay kapag hinaluan mo ng kahit anong gawa. Alam niyo po kasi very noble. Very noble pakinggan kapag sinabing, sa biyaya, maliligtas ka? Mananampalataya ka lang, maliligtas ka? Ang malaking katanungan doon, ano po ba ang sinasabi ng kasulatan? Mapapantayan mo kaya? Ito po ang honest na tanong ko po sa ating mga taga-subaybay. Kaya mo bang pantayan ang perfection ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos? Bakit nga sabihin sa biyaya lang? O sa pananampalataya lang? Salamat sa biyaya tayo ay naligtas. At ang biyaya na yon, sabi ng ating pong pastor kanina, ay nasa Juan
1:17, ang biyaya ay dumating kay Kristo. Kung hindi namatay si Kristo, wala tayong pag-asa na maligtas, mga kaibigan. At muli ko pong tatawagin ang atin pong kapatid na si Brother Carlo upang dagdagan ang ilang pagpapaliwanag sa atin pong tinatalakay ngayon pong gabi. Marami kasi ngayon na nakikinig na dating Baptist. Whether we are Bible believer, pero may mga fundamental Baptist which is saved by grace also, ang naakit ng MCGI sapagkat nakatingin po sila sa aftermath o nangyari ng pagkaligtas siya. Sabi ng iba, pastor ng Gaza, ligtas pa ba? Isang kamiyembro ng simbahang ito, na kamiyembro ng pinaniniwalaan yung saved by grace, pumatay. Ligtas pa ba? At ang sabi ko, ligtas sila. At ang sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. Sapagkat hindi sila naniniwala na yung result ng pagkaligtas nila ay gagawa ng ganung bagay. Ano po ba yung isang bagay na panghahawakan mo kahit ikaw ay nagkasala na, yung taong tumanggap ay nagkasala na, ay hindi na ito babawiin ng Diyos. Ito yung grace ng Diyos sa atin. At sabi ng Bible, bago ko ipasa sa kanila, yung explanation, gusto kong sabihin na kung gusto mong ipagpatuloy yung kabaitan mo, after mong tanggapin si Jesus Cristo at yun yung panampalatayaanan mo at tayo mong sumampalataya totally sa grace ng Panginoon, sabi sa Isaiah 64 verse 6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ikinumpara dito yung kabaitan at yung kabutihan mo bilang maruming basahan sa harapan ng Diyos. At yun po ang nangyari nang tayo ay naligtas, ay hindi tayo agad na transport sa glorified body, bagkus nandito pa rin tayo sa wicked vile body natin, katawang karnal. At yun po ang gusto kong linawin sa inyo na ipapaliwanag ko sa kanila. Ligtas ka pa ba kung gagawa ka ng mga suklam-suklam na bagay na dapat hindi na ginagawa ng tao na naniniwala kay Jesus? Maraming salamat po sa ganyang katanungan. Ligtas pa ba ang isang tao kung sakali na siya ay pumatay o makagawa ng isang karumal-dumal na krimen? Ang isang malinaw at malaking katanungan, mga kaibigan, ano ba ang inililigtas ng Diyos sa isang tao? Pagdating sa kaligtasan, kinakailangan mong maintindihan, mahal kong kaibigan, na ang tao ay mayroong tatlong bahagi. Una, ang tao ay mayroong katawan. Pangalawa, meron siyang espiritu at meron siyang kaluluwa. Alam natin na ang ating katawan ay bahagi ng tao na nakakaramdaman, nakikita mo. Ang espiritu naman ay siyang bumubuhay o nagbibigay buhay sa ating katawan. Ayon po sa James, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ano naman ang kaluluwa? Ang kaluluwa, kaibigan, ang sabi sa Colossians chapter number 2, kung meron kang Biblia, buksan mo ang iyong Biblia, kaibigan, upang sabay-sabay nating maintindihan na ang iniligtas ng ating Panginoong Hesus nung tayo ay tumanggap, sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay hindi po ang ating katawan. Sabi po sa verse number 11, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Ayon po sa bersikulo na ito, mga kapatid, tayo po ay tinuli. Ang pagtutuli, mga kapatid, ay paghihiwalay po ng flesh. Pero ang pagtutuli na ginawa ng Panginoong Diyos, sabi ng Biblia, ay ginawa ng walang mga kamay. Ibig sabihin, ito po ay spiritual. Ang tawag po dyan ay spiritual circumcision. Bakit? Hindi naman po kasi physical eh. Kaya naman po, spiritual circumcision, ang ating makasalanang katawan at ang ating pong kaluluwa na nakadikit ay ipinaghiwalay ng ating Panginoong Diyos nung tayo po'y tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman, ang ating kaluluwa sa tuwing ang ating katawan ay nakakagawa ng kasalanan, pumatay, ng rape, nagnakaw, o ng abuso ng sinuman, anumang kasalanan ang gagawin ng ating katawan, hindi po maaapektuhan ang ating pong kaluluwa. At yan po ang malinaw na pagpapaliwanag kung bakit ang daming relihiyon sa buong mundo na nagsisikap na gumawa at maghalo ng mga gawa sa kaligtasan dahil hindi nila maintindihan ano ba ang inililigtas ng Diyos, ang iyong bang katawan o ang iyong kaluluwa. At sa panghuling verse na gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, may mga verse na binabato sa atin bilang pong mga once saved, always saved, naniniwala sa tinatawag po na eternal security. Meron silang binabato sa atin, katulad po ng Philippians chapter 2 verse number 12. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse number 12, kailangan mong i-work out. Sabi ng Bible,
Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ayon po sa mga dating daan, sa mga SDA, sa mga iglesia, ni Manalo, mga kaibigan, na ang kaligtasan ay pinagpapaguran, pinaghihirapan, dahil ang sabi ng verse, work out. Magaling na pagpapaliwanag. Ano po ba ibig sabihin ng workout? Kung ikaw po ay nag-gym, maiintindihan mo ang sinasabi ng Biblia. Kung ikaw ay nag-gym, ikaw ay nag-workout. Pag sinabi nag-workout, yung muscle mo, pinapalaki mo. Ginagawa mo siyang magandang hubog. Ang tawag po doon, pag pinapaganda mo yung hubog, ang tawag doon, workout. Hindi ka nag-workout para magkaroon ng muscle. Nag-workout ka dahil may muscle ka na. Hinuhubog mo lang. Ganun po ang kaligtasan, nasa verse 13. Baka makalimutan po natin eh. Bakit meron kang kakayahang i-workout? Sa Tagalog, bakit meron kang kakayahang ilabas ang kaligtasan na meron ka? Dahil may nangyari sa loob. Sabi sa verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Mga kaibigan, kaya may kakayahan tayong gumawa ng mabuti. Hindi po para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. At ipapasa ko po ang pagpapaliwanag sa atin po, Pastor. Okay. Yung gusto kong itanong kay Pastor Raymond, ang nakikita kong dahilan dito, yung kawalan ng baptist ba na indignation pagdating sa kasalanan. Kasi ligtas ka naman eh. Ligtas na yan. Yun yung pinambabato sa atin. Gumawa ng ligtas naman na yan. Pero ang gusto kong ibigay kay Pastor Raymond, may mga verse ba sa Bible na hinahayaan ba ng Diyos na yung Kristiyano na ligtas na gumawa pa ng kasalanan na yun? O tayo ba mismong tao dapat mong humusga o ang Diyos dapat pa magpalo dahil anak niya na yun? Hindi ibig sabihin na hindi siya ligtas. Ngunit dahil lang ang gusto ng iba, dapat meron somehow na punishment sa taong gumawa ng kasi yun yung gusto ng mga tao. Justice. Pero ang Biblia may sagot patungkol sa justice system ng Diyos sa anak niya kung ano yung ginagawa niya baka dito sa lupa. So, Ang unang dapat maintindihan natin, ang binabato kasi sa atin, yung mga tipong mabibigat na pagkakasala. Na tila ba dahil sa binanggit nila yun, parang lumalabas na hindi totoo yung pinaniniwalaan natin. Kasi sasabihin nila na kung totoong ligtas yan, hindi na gumagawa ng kasalanan niya. Diba? At pinaliwanag kanina ni Brother Mike na ang laman ay hindi yun ang iniligtas. At ang laman ang nakakagawa ng kasalanan. Ang kaluluwa ang iniligtas. So ang mapupunta sa langit, yung kaluluwa, hindi yung laman. Ngayon, kung ang laman ay makagawa ng pagkakasala, ito ay pagbabayaran niya dito sa lupa. Diba? Pwede siyang pahirapan ng Diyos, pwede siyang bigyan ng sakit o ano pa man, o pauwi na, patayin na. Diba? Pero kapag ang isang tao na sumampalataya kay Kristo ay itinuri ng anak, hindi na ito mababago. Diba? Kapag ang anak mo ba ay nagkasala, sasabihin mo na hindi na kita anak. Diba? So mali po ang ganung bagay. At sabi po ng James chapter 2 verse 10. Sabi po dito, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? No? Mga minamahal namin tagapakinig. No? Kahit na hindi ka nga pumatay, hindi ka lang rape, nagsinungaling ka naman. Anong pinagkaiba nung nagsinungaling ka sa pumatay ka? Parehas po yun, guilty sa harapan ng Diyos, at parehas po yun, parurusahan ng Diyos sa impyerno. Diba? Kung hindi ka mapatawad. Diba? Ngayon, humingi ka na ng tawad sa Diyos, nagsumampalataya ka sa Panginoon Kristo, pinatawad ka na. Kaya ang taong ligtas ay pinatawad sa kasalanan. At ang iniligtas sa kanya ay ang kanyang kaluluwa. Kasi tayo po ay tripartite compose. No? So, sa madaling sabi, kapag nagkakasala ang tao, no, may karampatang parusayan sa Diyos ang kanyang laman, kanyang buhay sa mundo nito. Pero yung kanyang kaluluwa ay sigurado sa langit. Bakit? No? Sabi dito kasi sino ba ang nangako? Sino ba ang may author ng kaligtasan? Ito ba'y nakasalalay sa kamay ng tao? Hindi po. Ang Panginoon po ang gumawa ng kaligtasan. Siya po ang nangako ng kaligtasan at ito po ay hindi nakabase sa gawa ng tao. No? At sa matter of fact, kahit po na i-deny ang faith,
kahit na hindi ka na magtiwala. Halimbawa, nagtiwala ka ngayon kay Kristo, itinuring ka niyang anak. Regardless kung anong gawin mo, ikaw ay anak na ng Diyos. No? At kahit natalikuran mo yung pananampalataya, kasi sabi po ng 2 Timothy chapter 2:13, if we believe not, yet he abideth faithful, he cannot deny himself. Hindi niya po pwedeng pasubalian mo, sabihin na hindi totoo, joke-joke lamang yung kanyang pangako, buhay na walang hanggan. Ipinangako na po yun, at hindi na yun mababago. No? Kanya nga lang, marami pong mawawalang rewards patungkol doon sa paggawa natin ng masama. Si Apostol Pablo po, sinabi niya po ito doon sa Romans chapter 6. No? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Of course, hindi po. Mali po ang paratang sa atin na inuutos daw natin kasi naniniwala daw tayo sa once and always. Inuutos na natin na tayo ay okay nang gumawa ng kasalanan. Hindi po. Ang tinuturo po natin, dahil ligtas ka na, ay mas lalo ka pang gumawa ng mabuti. No? Kasi doon tayo in-ordain, gumawa ng mabuti. Sabi po dito sa Romans chapter 6, verse 3, no? Verse 1. What shall we say then? Ano ang nga ba ang sasabihin natin? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer than live? So maliwanag po mga kapatid, hindi po natin tinuturo na ang isang tao, matapos maligtas, magpatuloy sa kasalanan. Ang sinasabi po natin, sundin. Hanggat maaari, no? Wag na magpatuloy sa kasalanan. Pero lahat po ng naligtas, no, ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Maliwanag po yun doon sa Romans chapter 7. At I believe ito po ay hindi natin makukover ngayon. Sa mga susunod po, mga pagtatalakay natin, ay puntahan po natin yung mga verses na yun. May mga part 1, part 2, part 3 po tayo. At by the way, ito po yung panimula ng ating video presentation upang maging kasagutan po ito sa mga maling paratang, sa mga Baptist, sa mga Bible believer. Hindi po. Ang Biblia po ay totoo. Ito po ay salita ng Diyos. Wala pong anong kamalian dito. At King James Bible po. No? So, gagamitin po natin isang Bible. At alam po natin na yung mga tao na yan, mga nagkiklaim na nagtuturo sila ng katotohanan, ay maraming Bible na ginagamit yan, mga peke. Kaya po, napapatunayan nila yung kanilang theology dahil kung ano-anong taking version ang ginagamit. Subukan natin isang Bible naman at yung mga referensya mismo sa loob ng King James Bible. Amen. At mapapatunayan natin mga kapatid, no, na ang faith plus works, sa panahon natin, works ni Kristo, faith natin, may faith plus works pa rin, pero biyaya na lamang sa atin. Amen. Dahil siya na po gumawa nito lahat. Amen. Wala po tayong participation doon. Ang participation natin ay umangin tayo sa Diyos na tayo magkasalanan at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. Amen. Diba? Ito po hindi kalooban ng tao na sino man, kundi kalooban ng Diyos. Maliwanag po yan itong huling verse. Para maliwanag, baka sabihin niyo po, gawa-gawa ko lang ha. Basahin po natin sa John 1:13. Maliwanag po doon, mga binabahal namin susubaybay sa ganitong pananaral. Sabi po dyan sa verse 12, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Context, tinanggihan siya ng mga Hudyo, ngunit sa mga Hintil na tatanggap sa Kanya, Hudyo man o Hintil, ay magiging Kristiyano, nakabilang sa katawan ni Kristo. Ito ba'y kalooban ng tao? Hindi po. Sabi po dyan, verse 13, which were born, ay pinanganak, no? Not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ibig sabihin po, kalooban ng Diyos, ng tao sumumpalataya sa Kanya, ay ituring na anak ng Diyos. Amen. Kaya ka makakapasok sa langit, hindi sa impyerno, dahil ituturing ka anak ng Diyos. Amen. So maraming salamat mga kapatid sa maikling pangangaral na to. Medyo mahaba din, ano po. Pero tapusin natin sa panalangin. At Brother John, maaaring mong tapusin sa panalangin ang ating podcast. Ay, kaya nangyayari. Nakikinis kayo po ay papasalamat sa pagkakataong binigay sa amin. Sa podcast, Lord, itong aming pong may bahagi sa mga sumusubaybay sa programa mo na sila rin ama ay tunay na maliwanagan sa mga kanuman. At hindi sila, Lord, ay sila ito ay tunay na tanggap, Lord, ang biyaya ng kaligtasan. Salamat na kinagyo sa dito na tinagawag ko sa amin. May patuloy, Lord, na bibigyan ko ng wisdom sa kalakayan ito at ang maraming tao nawa ay magkaroon po ng kasagutan po sa kanila ng mga katanungan, binabalik sa amin at totoong silahan ng napalataya sa yung mga salita na ito ay sigurado at totoo. Maraming salamat po sa pagkakataong binibigay sa amin sa Ministeryo Panginoon. Salamat sa aming pastor, sa mga kapatid na kasama sa podcast nito. At nakilay Diyos sa inamin, namin po ang salamat at sa mga susunod natin mga marami. Kayo ang patuloy ko natin maluwi. Ang lahat ito ang dalangin sa
Ito ang pangalan po ng aming Panginoon. Amen.